Yun no, kung paano ko niluto yan. Tara, samahan niyo ako. First, hugasan muna natin yung ating mga gulay. Siyempre, para healthy, virgin olive oil ang gagamitin natin dyan. Alam nyo ba ba't ginaganyan ko yan? Wala lang, trip ko lang. Lagay na natin yung pechay. I-half cook lang natin para mapanatili pa rin natin yung tamis at lutong nito. Next, lagay na natin yung Baguio beans. Same process pa rin dahil sa gulay, mas masarap talaga pag half cook lang ang mga ito. Share ko lang sa inyo mga ka-food trip, dapat pa nagpiprito tayo ng talong, inuuna natin yung side na yan. You know why? I tell you why. Kasi guys, yung mga talong na yan, sip-sip yung mga yan. Hindi mga lods, kasi pag inuna natin yung kabilang side, sisip-sipin at uubusin lang ng talong yung mantika. Yan, hugasan lang natin mabuti yung ating pork belly. Dahil basa pa yung ating pork belly, punasan lang natin ang kitchen towel para maiwasan din yung pagtalsik ng mga mantika. Timplahan lang natin ng salt and pepper at itap-tap lang natin ang mga ito para pumasok yung lasa sa loob ng laman. Isa pang technique mga ka-food trip, pa magpiprito tayo, gumamit tayo ng cornstarch para hindi manikit sa ating mga kawali yung ating mga piniprito at malesen din ang pagtalsik ng mantika. Yan, prito na natin yung ating pork belly. Di ba dapat guys, paglagay ng liempo, nagtatalsikan at nagpuputukan na agad yung mantika niyan. Pero dahil sa cornstarch, kalmado lang yung ating mantika, di ba? At yun pala mga ka-food trip, nung naluto yung ating pork belly, pina-cool down ko lang muna ito. At saka natin i-double fry para mas maging malutong yung ating liempo. Sa pinagprituhan ng ating liempo, dito na rin natin igisa yung ating sibuyas at bawang. Ganon din yung bagoong alamang para mas maging malasa ito. Make sure lang guys na lutong-luto yung ating alamang para mabawasan yung lansa nito. Mag-isa tayo ulit ng bawang at sibuyas at gawin na natin yung sauce. Yan, luto na yung onion and garlic. Lagyan na natin ang peanut butter. And mix well. Mag-add na tayo ng water. Mix well hanggang sa maging soft na ang texture nito. At sa part na to, para mabuhay ang color, lagyan na natin ng atsuete. Yung atsuete mga lods, binabad ko na rin yun sa maiit na tubig at bahala na kayo sa color kung gaano katingkad yung gusto nyo. Lagyan na natin ng pepper, then mix well. At syempre, para mas maging malasa ang ating sauce, lagyan natin yan ng Knorr pork cubes. Knorr Philippines, baka naman! In about 15 to 20 seconds, pwede na natin yan i-serve. At yan, lagay na natin sa serving plate. Pagdating sa serving ng food guys, practicein din natin ang plating. Alam niyo yung tipong pag nakita pa lang nila yung ginawa nyo sa plating nyo, natatakam na sila. What more pa kaya pag natikman nila, di ba? Pwede na! Grabe mga ka-food trip, amoy na amoy ko na yung bango niya at takam na ako dito sa niluto natin. Woo! Ay, paano kaya to guys? Hanggang salita na lang yata talaga tayo sa salitang diet. At eto na ang aking version ng bagnet kare-kare. Oh my God! Wow! Kita nyo ba yan mga ka-food trip? Pag di kayo na pa-extra rice dyan, ewan ko na lang. Wow! Anong diet? Diet yung mukha nyo. Balala kayo sa buhay nyo. Paano mga ka-food trip? Hanggang dito na lang. Kain na na.
Maraming salamat and God bless.